Happy days na magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, umaray po mga kabida, ito kung si dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro po, mga kabida, dito ho sa naging decision po ng Court of Appeals. Okay? Kung saan po ay kinatigan po nila ito hong naunang desisyon po ng Regional Trial Court Tagum, mga kabida, na kinonvict ito kong si Franz Castro at dating Bayan Muna Representative Saturo Campo dahil ho sa kanila hong paglabag sa Republic Act 7610 or the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act, mga kabida. This is in connection doon ho sa ikinaso po laban sa kanila, na kinuha doon nila yung mga bata doon ho sa Talaingod, mga kabida, na wala hong paalam, okay, sa mga magulang nito, okay? Eto, babasahin ko lang po ito pong article ng Batas PH, mga kabida. Ang sabi po dito sa kanilang headline, gusto talaga nila kaming makulong sa mga trump-up cases, Ito yung sinabi po ni Franz Castro po, mga kabida, matapos pong kinatigan po ng Court of Appeals yung decision po ng RTC Tagum. Former ACT Teachers Party List Representative Franz Castro has described as unacceptable the Court of Appeals decision affirming her conviction for child abuse, stressing that the charges are trump-up cases allegedly orchestrated by the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, o NTF-ELCAC. In a press conference, Castro urged the government to abolish the NTF-ELCAC, saying it possesses a threat to human rights and security, particularly to indigenous peoples, mga kabida. The appellate court upheld the ruling of the Tagum City Regional Trial Court Branch 2, which sentenced Castro and former Bayan Muna Representative Saturo Campo to imprisonment of 4 to 6 years for violating Republic Act 7610 or the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act, mga kabida. The case stemmed from trafficking charges filed against Castro, Ocampo, and 17 others for allegedly holding minors during a solidarity mission in Talaingod, Davao del Norte in November 2018. So, yun yung kumbaga naging ugat sa desisyon po ng RTC Tagum City, mga kabida, na i-convict ito hong si Franz Castro, Saturo Campo at iba pang mga kasamahan nito, mga kabida, dahil kanila hong hinold ito hong mga bata po doon ho sa Talaingod na wala naman daw paalam po, mga kabida, at hindi po nagpaalam doon sa mga magulang, Okay? Now, bakit po magagalit si Castro ho dito? Bakit po sa umaray dito sa naging desisyon po ng appellate court po, mga kabida? Kung tutuusin, nagbabase lang po sa ebidensya po, mga kabidang korte. Okay? Hindi po ako naniniwala na ginawa po ang desisyon ng korte ayon po sa connection, ayon po sa gawa-gawang mga kaso. Ang accusation kasi dito ni Franz Castro po, mga kabida, ito hong mga kasong isinampa laban sa kanila, mga trump-up cases daw. Gawa-gawa lang po. Okay? Na ang nasa likod daw dito, ito hong LTF-ELCAC, mga kabida. Kasalanan yan ng mga abogado po, ng depensa po kung bakit mahina po yung kanilang kaso po, mga kabida. Diba? Gaya na sinabi ko po, ang korte magdidesisyon yan according to the available evidence. Okay? Kung ano yung ebidensyang inilatag po, mga kabida, during the hearing, doon po magbabase po ang korte. At saka pangalawa po, hindi lang po RTC ang nagdesisyon ho dito, mga kabida. Kung sila po ay hinatulan po ng Regional Trial Court na makulong at guilty beyond reasonable doubt po, mga kabida. Di ba? How much more ito hong Court of Appeals? Bawat division dyan, mga kabida, tatlong mga maestrado po, So, tatlong maestrado po ang
magsusuri doon ho sa kasong inakyat po mga kabida sa kanila mula sa lower court. Alright? Since inakyat po nila ito kung desisyon po ng RTC sa appellate court, alright? So, binag-aralan po ng mga maestrado yung kanilang desisyon, mga kabida. Nakita siguro ng appellate court na tama yung desisyon ng lower court, ng RTC. Although sa appeal po mga kabida, wala na pong hearing-hearing yan. Kumbaga, evaluation na lang po. Okay? Yung gagawin po ng mga maestrado kung sinunod ba ng korte o lower court yung mga panuntunan po mga kabida on deciding the case, wala bang pagmamalabis, okay, yung ginawa po mga kabida ng lower court, tama ba yung kanilang desisyon, according to the rules of evidence, mga kabida, yun lang po yung rule po ng Court of Appeals, So since kinatigan po ng Court of Appeals yung naunang desisyon po ng RTC mga kabida, meaning tama yung desisyon po. Okay? Na i-convict ito kung si Franz Castro, si Bayan Muna Representative Saturo Campo at iba pang mga kasamahan po dito sa kaso mga kabida. Okay? Ng child abuse. Okay? Laban sa kanila. Ngayon, ang sinisisi po mga kabida, ito kung NTF-ELCAC. Sinisisi po ni Castro na sila yung may pakana at gusto po niyang ipa-abolish, yung LTF-ELCAC. Di ba? Hindi po kasalanan po ng LTF-ELCAC, Kasi po, nagkataon lang po talaga na strong yung evidence, okay, na inilatag po dyan po sa korte, laban po sa kanila, mga kabida. Yun yung katotohanan po doon, Huwag hong i-deviate, okay, ni Franz Castro po makabida yung issue. Napatunayan po ng korte na sila po ay gumawa po ng child abuse, mga kabida. Okay? Nilabag po nila ang 7610, okay? O child abuse. Alright? Yun yung katotohanan po doon. Hindi ho dahil sa ELCAC. Diba? Kung hindi po totoo, kung trump-up cases lang po yung kasong isinampalaban sa kanila, sana ginalingan po ng kanilang abogado o nila mismo yung pagdepensa po sa kanilang sarili po, mga kabida. Diba? Yung pag-aray ho ni Castro po, mga kabida, alam nyo, walang visa po yun. Walang visa po yun. Ang dapat gawin po nila, mga kabida, aakyat po sila sa Korte Suprema. Yun yung last resort po nila dito. Since kinatigan po ng Court of Appeals yung naunang desisyon po ng RTC, so ang dapat gawin po nila at ng kanilang abogado po, aakyat po sila sa Korte Suprema. Doon po sa Korte Suprema, i-re-evaluate nila yung desisyon po ng RTC, desisyon po ng Court of Appeals, kung bakit kinatigan po nila ang RTC, mga kabida, doon po yan mangyayari po sa Korte Suprema, So, dapat magdasal na lang po ito kung si Franz Castro, si Saturo Campo, na baliktarin po ng Korte Suprema yung naunang desisyon po ng RTC Tagum at ang desisyon po ng Court of Appeals. Baka naman po may masmasan ito kung dalawa, mga kabida, Di ba? So, yun lang po yung dapat gawin po nila, magdasal, okay? At kung maaari po, bisitahin po nila lahat ng mga simbahan po, mga kabida, para lang po ipagdasal na sana baliktarin po ng Korte Suprema yung desisyon po ng RTC Tagum at yung confirmation po, mga kabida, ng Court of Appeals. Baka naman po dun po nila mahahanap yung justice na kanilang hinihiling po, mga kabida, laban sa kasong isinampa laban sa kanila po, mga kabida. Okay? So, yun po, Ang sabi po nila, gusto talaga nila kaming ikulong. Talagang makukulong talaga kayo, Kung mapapatunayan po ng Korte Suprema na tama yung desisyon po ng RTC. Diba? Makukulong talaga kayo. Hindi naman po pwede na hayaan na lang po sila, mga kabida, na ginawa po nila yon. Mismo daw yung mga magulang, umangal daw yun, mga kabida,
dahil ho sa hindi daw nila pagpaalam sa mga magulang na kukunin po nila yung mga bata po doon ho sa Talaingod, ano, mga kabida. Diba? So, yun. Abangan na lang po natin to. I'm sure. I-apila po nila ito, mga kabida, sa Korte Suprema, yung naging decision po ng Court of Appeals. Ano? Alright? So, titingnan po natin kung ano yung magiging decision po ng Korte Suprema ho dito, mga kabida, sa kaso ho ni Franz Castro, kung saan po ay may conviction na po sila, no, na ipinataw po, mga kabida, yung Regional Trial Court na Branch 2, ano, na nakabase ho sa Tagum City. Alright? Para po sa inyong opinion at pananaw po, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.